So, anong pakiramdam yung sa panawagan po niyo sa inyong Facebook post na panawagan na pupunta dito maraming tumutuloy? Masaya ako because we can see that people are taking initiative at gusto talaga ng mga tao na magbago ng gobyerno natin. Hindi na pwedeng laging ganito. Hindi pwede tumaulit next year kaya kailangan natin umaksyon ngayon. Lapit tayo kay Kiko Matos. Hello, boss! Hello! Shoutout sa mga tao dito. Hello po! Dito tayo ngayon live sa Forbes Quindia Gate. Oy, thank you sa pag-voice out mo ng opinion. Ako nga pala si Adrian ng Deputy Secretary General ng Radical Collective Bloc. Thank you sa pag-voice out. Bayan, ngayon ay lumalaban. Panugot din lahat ng mga kurakot. Maraming salamat po. Lang, dito na yata si Congressman Yao. Subukan natin mabigay ito kay Congressman Yao. Salamat sa labay! Idol! Kong Yao! Ay, ano? Kong Yao! Ang balita sa inyo! For you! Congressman Yao! Assalamualaikum! Ay, Kiko! Kamusta? Kasama ko si Congressman! Meow, meow! Nandito na kami sa Forbes Park and we're here showing the people's anger towards the flood control anomalies. Bakit po dito sa Forbes Park? Bakit po dito sa Forbes Park? Forbes Park po. Kasi dito yung mga magnanakaw, ito yung na-implicate na bahay ni Romualdez, ni Zaldico. So, ito yung mismo target namin. Ayaw naman namin mag-aya sa Nepal na susunogin yung parliamentary building because that will just end up causing more chaos in our government. Ang gusto lang namin, ang target lang namin yung mga magnanakaw, no one else, not the businessmen, not the good government officials. We just want our money back and the people in prison. So, protest na kami laban sa mga corrupt dito at we have to target the heart of corruption. Di lang pwede yung sa Malacanang, sa Menjola. We have to go where the stolen funds went. Hindi naman yun pumunta sa mga government buildings natin kasi yun yung naging issue natin. Hindi siya pumunta sa mga government buildings natin. Pumunta siya sa mga private houses, private property ng mga politiko. And that's why we are protesting on where the private property of the politicians are. Okay, private subdivision, hindi siya Freedom Park, bawal magprotesta. Ano po ang reaction? Ay, nasa labas naman kami. Okay. Kung makukulong ako, edi pakulong niyo ako. But like, ako makukulong tapos yung mga nagnakaw ng billion-billion, hindi makukulong. Isn't that a bit unfair? Yung plano po ninyo na lulusubin dito sa loob? Ano po ang... May mga police na dun, dami, mga 2,000, 3,000 plus police with fully armed rifles, everything. So baka hindi naman makapasok dyan. Okay, so hanggang kailan... Or pag nakapasok kami, hindi kami hanggang kailan po kayo mananatili dito? Yan, dito lang ako mga 20-30 minutes kasi may session pa kami bukas eh. Okay. Mensahe nyo sa mga kababayan natin. Ha? Mensahe nyo. Meow meow! Meow meow! Dito po tayo kasama si Congressman Miao at ini-interview siya ngayon sa DCRH. So, anong pakiramdam yung sa panawagan po niyo sa inyong Facebook post na panawagan na pupunta dito maraming tumutuloy? Masaya ako because we can see that people are taking initiative at gusto talaga ng mga tao na magbago ng gobyerno natin. Hindi na pwedeng laging ganito. Hindi pwede tumaulit next year kaya kailangan natin umaksyon ngayon. A brighter future. Until our country will have a brighter future. Until we can see na may pagbabago talaga, hindi kami titigil. We'll just keep fighting until we win.
Mamaya kami bukas, pero surprise yun. Baka hindi namin sabihin kung saan at kung kailan. Kasi hindi din naman sinasabi ng mga magnanakaw kung kailan sila kung kailan sila nanakaw. Kaya hindi din namin sasabihin kung kailan kami magpo-protesta laban sa pagnanakaw nila. So sorry din sa lahat ng mga pulis at sa mga security agencies. Ang dami-dami nila na nag-overtime ngayon, thousands. Pero kailangan talaga ito ng bansa natin. If we do not show, not just the local community, but the international community, that there is chaos and there is corruption within our system, then there will be no change. Hindi natin pwedeng ulitin lang yung mga nangyari for the past few years, ever since Marcos sat down and Romualdez became speaker, lahat ng ito, this has only been getting worse and worse. At hindi natin pwedeng hayaan lang ito. At some point, we have to say it has to stop. Kung tuloy-tuloy na ba ito? Yes, every day. Pero yung bukas, yung next day, surprise, hindi ka sasabihin kung saan subdivision, hindi ka sasabihin kung ilan kami, hindi ka sasabihin kung ano oras, just surprise, and sila na bahala. If they want to gusto na protektahan yung mga magnanakaw dito, at yung mga magnanakaw na nakatira sa mga pamahaling subdivision, sa mga private subdivision na mga 200, 300 million per lot, or even yung iba, mga 1 billion per lot, then that's fine. That would be perfectly okay. But para sa akin lang, we have to protect the interests of the Filipino people over the interests of corrupt politicians. And that's why we're targeting the private homes of the corrupt instead of the public offices where they steal the money from. Kasi doon na ako nangyayari. Dito na nadala. Si Attorney GB Bondok in-interview ngayon sa DCRH. Siya nagpapalaya na kailangan, I will gladly support. Panawagan po niyo dito. Always, panawagan natin siyempre peace. Kalma, sanity. Pero sana po, ang panawagan natin sa Pangulo mismo, sana marinig po niya yung panawagan ng taong bayan na nabigyan po siya ng maraming taon, baka sakaling para sa kaibubuti ng Pilipinas, isuko niya na yung posisyon. Ano mo mensahe niyo sa ating mga kababayan? Mga kababayan, huwag po tayong manggugulo, huwag tayong iinit ang ulo. Tandaan po natin na mahabang proseso ang pagbabago, pero magbabago po ang bayan natin sa ating sama-sama bansa. Maraming salamat, Attorney Jimmy. Si Attorney Jimmy Bundok. Attorney Jimmy, nakamay. Salamat po sa Mindanao for keeping the country together. At sa boto ninyo, hindi dahil panalo o talo, walang ganon. Dahil po sa paniniwala nyo sa amin. Attorney, quick question lang po. Ano po ang end goal ng ating rally tonight? At sa tingin niyo po ba ay achievable ito? Palagay ko ang end goal ni Kong Kiko, I can only guess, no? Pero it is to clarify the message. Kasi nung September 21, malabo yung message. At least ngayon, masimulan, maging clear yung message. Hindi korupsyon ang pinananagot natin, tao ang pinananagot natin. No? So yung panawagan niya na BBM resign, malinaw. Noong September 21, corruption resign. Meron bang ganun? Di ba? Pero ito, sinasabi niya sa Pangulo mag-resign na. And I think that's clear. So, hindi naman siguro ngayong gabi matatapos to. Pero at least it's the beginning of the correct message. So tuloy-tuloy po ito. I hope so. Maraming salamat po. Salamat. Ito walang halong partido, ito walang kung anong kulay natin dito. Ako pumunta ako dito bilang concerned citizen ng Pilipinas. Si Congressman Kiko Barzaga, I can say in my opinion, bilang isang public servant na concerned sa situation ng Pilipinas. I mean, matapang na lumalaban. Sa likuran natin si Kiko Matos, sumusuporta ngayon sa People Power. Lumalaban. Kiko, pangalawang Kiko. Yes, sir. Thank you. So guys, ano muna tayo dito?
Sir, good morning po. Well, sorry sa taking overtime nyo, but we also have to show the people's hunger towards corruption. Okay? No problem. Have a great night. Hindi pa kayo papakuwi ng mga tao, ng mga superiors, but I wish you all the best. I wish you all have a good night tonight. Sorry talaga sa overtime, but we really have to protest against corruption. Hindi talaga kaya ng taong bayan ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Okay? Pero I just want you to know, I have no personal anger against our police force and our military. You're all just doing your job, and at the same time, I'm also just doing my job. Okay? Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Ingat kayo, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's not about age, Gen Z, any generation. This is all about, this is our country, it belongs to us. Hindi lang sa Gen Z, pero sa lahat ng people of all ages, they're negatively affected by the corruption in our government. So, I urge everyone to do your part, and if you're incapable of it, just live your best life, and that will be enough. Okay, thank you. Ito in-interview naman yung mga ating mga kapulisan. Nandito lang sa kumatos natin today. Inuulan na tayo ngayon dito sa may harapan ng Forbes Park at nandito patuloy pa rin ang pagpapakita ng suporta ng ating mga kababayan. Thank you everyone. God bless. Ito po ang ating mga magigiting na mga kapulisan. And salamat po sa mga nagtiyaga na mag-antay at manood ngayon dito sa ating live dito po sa may Forbes Park dito sa may EDSA Buendia. So ayon nga po kay Attorney Jimmy Bondoc, hindi po dito nagtatapos ang rally. Ito po raw ay tuloy-tuloy hanggang sa ma-achieve nila ang kanilang ultimate goal, dahil sabi nga ni Attorney Jimmy Bondoc, hindi ang corruption ang pananagutin natin kundi ang corrupt. We will see kung ano pa ang mga susunod na kaganapan. Ang sabi ni Congressman Kiko Barsaga, it's going to be a surprise. Ayaw niyang i-reveal kung ano yung mga next na plan. Dahil tama nga naman, yung mga magnanakaw ay sinusurprise tayo at di nila nire-reveal kung ano ang kanilang plano. So that's what they are planning to do. So hindi dito nagtatapos ang people power. Well, sabi nga ni Attorney Jimmy Bondoc, this is just part of the beginning. Okay, salamat po sa mga nanood, mga kababayan. I hope hindi kayo na-disappoint sa ating live coverage dito sa harapan ng gate ng Forbes Park dito sa may EDSA Buendia. Let's call it a day, and thank you very much for watching. Salamat sa mga nag-gift, and salamat din po sa mga nanood at nag-follow. God bless po, and hanggang sa muli. Thanks to NR and Marison for the rose. And Floro Ruyu. I'm sorry, hindi ko masyadong mabasa kasi muulan na rito.
and Marison, and Boss Raf, thank you. And thanks sa Rose. Ayan, batang-bata na yung kamay na. Thank you very much, Boss Raf and Marison, for the rose. Yeah, let's call it a day. Monday bukas, may mga trabaho pa tayo. Maraming salamat po sa inyong pagnood. God bless po, bye-bye.